Lord, purihin natin ating pinakamamahal pa ng Jesus. Hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal pa ng Jesus. Mahal na Panginoon, narito po kami, mahal na Panginoon, upang ikaw ay patuloy na luwalhatiin, dakilain sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagpapala, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, una tigit sa lahat, sa lugar na to, sa iyong templo na inilagay dito, upang kami magpuri, manambahan sa iyo, mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Mula sa opening prayer, joyful and solemn song, sa mga buhay na patutuo, sa mga pag-aawitan ng beloved choir, mahal na Panginoon, sa mga special number, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagbibigay siyang susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Mahal na Panginoon, narito kami sa bahagi upang ikaw liwalhatiin, dakilain sa iyong mga pangangaral, sa iyong salita, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon, ko maglagay ng tamang salita at pangunawa sa bawat makakapakinig, mahal na Panginoon. Tulungan mo ko, mahal na Panginoon. Nasa sa iyo, mahal na Panginoon, ang aming ikabubuti, mahal na Panginoon. Ang aming kaalam, mahal na Panginoon. Daluyan mo po ako ng iyong banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Ito isang unang panalangin naming minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor, beloved Honorable Pastor Will Almed. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of unbelief, doubts, cast out! In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Una higit sa lahat, ako po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po ay nagbibigay ng dobling paggalang sa ating pong minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang ating huling propeta, at patuloy natin inaalala ang kabutihan, turo, pangangalaga ng ating minamahal, Assistant Pastor Lina C. Almeda, beloved Mama. At ako'y bumabati sa aking beloved wife, Ma, sa lahat po ng aking mga mahal na kapatid, Lods, kay Phil, sa aking mga pamangkin, sa aking anak, sa lahat po nating mga beloved co-preachers na narito, beloved co-workers na narito, beloved mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved co-workers na rin narito, sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa ating sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nag-uumapaw po ang aking kaligayahan. Dahil tayo po ay talagang biniyayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng isang lugar kung saan talaga natin dapat purihin, luwalhatiin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito sa ating pag-aaral, dito natin makikita anong kadahilanan ng bahay-sambahan. Ang sabi nga, inauguration, the church inauguration or dedication. Ito ay pagbibigay natin sa mahal na Panginoon, iniaalay natin sa mahal na Panginoon ang pinaghirapan, pinagkaisahan ng mga anak ng Diyos. Ngunit sa ating kapanahunan at ibang sa kanilang kapanahunan. Ngayon ay sa ating pagtitipon, unang pasinayaan ng atin ang bagong bahay-sambahan. A place of worship and also a place with purpose. Ay hindi natin maialis sa ating mga isipan ang kapanahunan ni King Solomon. Si King Solomon, ganun din po sa kanyang kapanahunan, na nagtayo rin siya ng templo. Pero tignan natin kung anong kaibahan ng templo na ginawa ni Haring Solomon sa templo na inaral sa atin at pananampalatayang inaral sa atin ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Basahin po natin muna ang 2 Chronicles 7:11 to 16. Second Chronicles chapter 7, verse 10 up to 16. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord and in his own house he prosperously effected. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him,
I have heard thy people, and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. If I shut up heaven, that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Now mine eyes shall be open, 16. and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Amen. Sa Tagalog po. Sa aklat po ng ikalawang kronika, kabanatang 7, talatang 11. Ganito tinapos ni Solomon ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at lahat ng ni Solomon. Gawin sa bahay ng Panginoon at kanyang sariling bahay ay nagkawakas ng mabuti. At ang Panginoon ay napakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Kung aking sarhan ang langit at anupat huwag magkaroon ng ulan o kung aking utusan ang mabalang na lamunin ang lupain o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ng aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad at akin niyang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang sasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayoy, ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay duroong palagi at tungkol sa iyo kung ikaw ay lalakad sa harap ko gaya ng nilakad ni David na iyong ama at iyong gagawin ang ngayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo at iyong ingatan ng aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. God requires spiritual truthfulness from those who turn to God in prayer. Ang mahal na Panginoon, inihingan tayo ng ating spiritual na katapatan upang tayo ay totoong manalangin. Sabi nga, God displays this structure. Sabi nga, God displays the structures He uses. Ito ang struktura. And the glory He display. Itong struktura, ito ang ating bahay, sambahan, pero ang kalwalatian ng mahal na Panginoon ay nasa atin. Amen. Dito po sa Second Chronicles, makikita natin, there is a story behind the construction of the temple. King David has wanted to build the temple. Unang merong pagnanasa na magtayo ng templo ng mahal na Panginoon ay si Haring David. Ngunit dahil sa kanyang kasalanan, regarding po sa kanyang mga kasalanan at kay Bathsheba, hindi siya binigyan ng pagkakataon na siya ang magtayo ng templo. Bagkus, ang binigyan ng pagkataon magtayo ng templo ay ang kanyang anak na si Haring Solomon. In his prayer, Solomon seeks to establish an understanding with God wherein God would hear and answer any prayers that originate within the walls of the temple. Bago pa lang, gusto ni Haring Solomon na makipagkasundo kagad sa mahal na Panginoon, pag natapos ko ang templong ito at ibinigay ko na at inilaan ko na sa iyo, nakikiusap ako magkaroon tayo ng kasunduan na sa ganitong kapamaraanan. Solomon urged God to enter into an agreement with Israel that when the people pray to God, whether to relieve a famine or to give them victory in combat against approaching enemy, or to grant them forgiveness for their sins against God and against one another, and God would grant the request. Yun ang gusto ni Yun ang gusto ni Haring Solomon. Sabi niya, there's only two things na kailangan, required para sagutin ang bawat papasok sa templong ito. Prayer for the people to be answered. Ang una sabi,
for the people to enter into the temple. Pumasok lamang, at humingi ng kapatawaran, sa mahal na Panginoon, magsisi at humingi ng kapatawaran. At sabi niya, hinihingi niya sa mahal na Panginoon, nabigyan mo sila ng kasiguruhan ng kanilang panalangin ay didinggin mo. Mga minamahal, kahit naman si Haring Solomon hindi pumasok sa kasunduan sa mahal na Panginoon, we really know God. Alam natin ang mahal na Panginoon can do everything. Kaya niya magpatawad ng kasalanan, kaya niya mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. God is an answering God. God can heal the sick. Naging witness po tayo rito. Maraming patutuo kayo narinig. Cancer stage 4, cancer, tumor. Sabihin na natin ang pinakamalalang karamdaman. Even ang patay, binuhay ng mahal na Panginoon. Nananalangin din tayo, God can feed the hungry. We know that ang mahal na Panginoon, walang imposible. Lahat na nagugutom, pinapakain. Hindi lang pagkain para sa tiyan, bagkus pagkain para sa kaluluwa. God can forgive sins. Walang pwedeng magbigay ng kapatawaran, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Of course, there is no doubt God can do everything. And so that Solomon was suggesting God can send rain, God can iligtas sila sa kanilang kaaway, God can forgive sins. Sabi, kayang gawin ng mahal na Panginoon. He has the power and the capability. However, ang sabi ng mahal na Panginoon, sa panalangin ng iyong binibigay dito sa templong ito, this temple was a place with a very clear purpose. Hindi sa kagustuhan mo. Hindi ka gumawa ng templo, iaalay mo sa akin at sa iyong kapamaraanan ay susunod ako. Hindi yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, the temple was not simply a place for prayer were offered and answered. Hindi lang para sa ating panalangin upang sa hayag mo at ikaw ay sagutin. The temple was the place where the heart and the mind and soul of a person doing the prayer was shaped and formed so the person asking something to God would be in good standing with God when He request was made. Sabi nga, God told Solomon that we would hear, answer any. Sabi nga, ang iyong puso ay maayos, wala kang yabang, hindi ka arugante, and you don't pray for yourself, hindi ikaw naka-self-centered, and ikaw you're seeking always to know God. Ito pala mga kapamaraanan para tugunin ka ng mahal na Panginoon. Pero sabi, by all means, the people should pray to God when they gathered this in the new built temple. Itong building, parang sa ating kapanahunan. But sabi, dito, kung babalikan natin dun sa 2 Chronicle, meron tayong binasa ron na we have to give emphasis. Ito yung 2 Chronicle 7:14. Ang sabi rito, if my people are called by my name, number 1, humble yourselves. Number 2, pray. Number 3, seek my face. Number 4, turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Mga minamahal, etong pag-aralan natin, balikan natin kung paano talaga tayo dapat manambahan. Sabi nga dito, as we begin to worship God, it is in context, in this space alone. Sabi nga, naririto tayo para ihayag sa mahal na Panginoon ang ating nasa puso. Pero alam mo mga minamahal, uunahan ko na kayo, etong lugar na to, pag walang anak ng Diyos, yan ay haligi lamang. Yan ay poste lamang. Walang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. But pag dumating ang araw at pumapasok ang anak ng mahal na Panginoon, isa-isa sa loob ng templong ito, nalalagyan ng kaluwalhatian ng mahal na Panginoon, and the light of the Lord will shine upon us. Basahin po natin yung, there are 4, yun nga, uulitin ko sa inyo, yung meron pong 4. Sabi nga rito, there are 4 things that God will require us for the precondition of hearing and answering our prayer. First, sabi nga, we must humble ourselves.
in the presence of God and recognize that without God, we can do nothing. Humble, magpakumbaba. Not proud. Offer the spirit of submission. Sabi nga po sa Psalms 25, 4 hanggang 5 and 9. Basahin ko na lang po sa English, sa Tagalog na lang po. Okay? Psalms 25, 4 to 5 and 9. Make me known to your ways, O Lord. Teach me your path. Lead me to your truth and teach me. For you, ang mahal na Panginoon, are the God of my salvation. For you, I wait all day long. He leads the humble in what is right and teaches the humble his ways. Mga minamahal, ang kinagisnan ko sa banal na gawain ito ay ang ehemplo ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na pastor. Sa mga patutuo ng ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, humbleness wala sa buhay ng ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor. Nung hindi pa po safe ang ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor. He was really bombastic. Is a politician, isang angkan ng politician, at kayang-kaya nila. They can conquer buong Surigao because of their speeches, because of their yung talumpati. They can carry words into their mouth with power para makita nila at mapakita nila sa mga tao doon na sila ang may kapangyarihan because of what they can do, because of their ability. Dumating ang panahon sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon po ng insomnia. For 6 years, hindi makatulog, konting tulog lamang. So what? Nahihirapan na ating minamahal, kagalang-galang na mahal pastor sa kanyang nadarama. So, meron nag-share, ganito ang gawin para makatulog. Lahat yun, tinignan ng ating kagalang-galang na mahal pastor, walang kapangyarihan. And one time, meron pong isang Kristiyano na nag-share. Alam ko ang kasagutan sa iyong karamdaman. Iisa lang, hanapin mo ang pinakamamahal na Panginoon. Hirap sa ating mahal na pastor na lumapit sa mahal na Panginoon because of proudness, boastfulness. Hindi pa nila nasumpungan ng humbleness. But when he finds humbleness in life, sabi nga ng ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, hindi pala pwedeng pumasok ang kababaang loob kung ikaw ay merong kayabangan. Paano mo tatanggapin ang makapangyarihan sa lahat kung ang tingin mo ikaw din ay may kapangyarihan? Sabi nga, faith comes to your life when the ability of man ends. Ang pananampalataya ay darating lamang sa bawat isa pag ang kakayanan ng tao ay natapos na. Pag wala ka na maisip na kapamaraanan, then you humble yourself. Help me, Lord God. Pag hindi mo nakita ang iyong kababaan at hindi mo ma-recognize kung kanino ka nagpapakumbaba, hindi mo masusumpungan ang kapangyarihan na meron ang pinagpapakumbabaan mo. You will never notice that. Hindi mo makikita. Pangalawa, sabi nga po dito, second, God says in that God's people must pray. Sabi nga natin, nanalangin naman po kami. Gumagawa nga kami ng request. Pero sabi rin, the prayer o panalangin to make a request in a humble manner. Nandun na naman yung humbleness. Hindi tayo pwedeng, tulad ng ginawa ni Haring Solomon, na papasok diyan sa templong ginawa ko. Kasi ang templong ginawa ni Haring Solomon ay sa kanyang kapamaraanan. The very best, hinanap niya ang pinakamagandang mga kahoy, pinakamagagandang materyales because he has everything. Financially stable si Haring Solomon at kaya niyang magpagawa ng kahit ganong kalaki because he has the manpower. Hindi tulad po dito sa atin. Iilan lang po tayo at wala tayong kapasidad for financial needs. Lahat nga, sinasabi na ng ating mga minamahal na mga manggagawa, ang ating mga ngaral, beloved brother Eugene, sister Remy, ang sabi nga po nila, ang ginastos dito mula sa pool, nasa kamay ng mahal na Panginoon. Pag tinatanong nga, magkano na ba nagastos? There was a time na naghahanap ng lupa dito sa lugar na to. Sinasabing, humahanap sa bangko, naghahanap ng mga maririmata. Kasi mahirap kang pumunta sa tao, baka yung tao may obligasyon
There was a time kasi in our lives, may mga kapatiran lumalapit sa ating minamahal, kagalang-galang ng mahal na pastor. Mahal na pastor, may mga lupa pa kami, maririmata na sa bangko. Pwede nyo ba pong tubusin? Because of so much generosity ng ating minamahal at mga magulang sa mahal na Panginoon, ginagawa ng paraan para matubos yung lupang yun. And yet, ang sabi pa nga pala nung kapatiran, mahal na pastor, pag yan ay natubos na, ibibigay ko yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ng dearest honorable pastor, dearest papa, hindi ka sa tao nangangako sa mahal na Panginoon. May mga pagkakataon, yung palang lupang yun, may problema. Alam nyo, there was a time, off the record na lang, muntik pa tayong maakusahan ng land grabbing. Kasi yung palang kapatiran, meron siya mga loved ones na una, hindi sumasang-ayon na yung lupang yun ibigay sa church. So, ang ginawa, sabi ko nga kay beloved brother Eugene, ganito na lang gawin mo, hintayin mo marimata at sa bangko ka pumunta. True enough, sabi nga, paalam ko na ba sa mga kapatiran, wag muna. Wag mo munang papalam sa kapatiran hanggat di mo hawak ang titulo. Let them pray. There is a power in prayer. Sabihin mo sa kanila, meron tayong pinagpe-pray. Kailangan ko ng panalangin nagmumula sa inyo. At sa unang panalangin natin mga magulang sa mahal na Panginoon, tugurin sana tayo. Dahil we have a great dream that they will come, magkakaroon ng ganitong pananambahan dito. Imagine ang lugar ng kabanatuan kung saan nagsimula. Meron sa terminal, pag may baha, may tubig. Pag umulan ng malakas, may tubig. Pero hindi hihinto ang mga mahal na mga kapatiran. Kahit baha, pinupuntahan nila yan. Ganun sila magmahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, sa pananalangin. Sa pananalangin, nakita natin nagkaisa tayo, naglilod lahat tayo sa mahal na Panginoon, and we humble ourselves. Tinugon tayo ng mahal na Panginoon. Now, we're inside this place. A place of worship. Ngayon, dinededicate natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga dito, people must pray. Sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ concerning you. So talagang sabi ng ating mga magulang sa mahal, pag ikaw walang patid na pananalangin. Bakit tayo walang patid na pananalangin? Kahit ba naglalakad tayo? Kahit ba tayo nagtatrabaho? Ang pagtatrabaho mo, hindi naman pwedeng lahat ng panahon nasa trabaho. Ang sabi ng dearest Papa, every vacant space, fill it up with the name of God. Walang idle moments. Kaya sabi ng dearest Papa, mag-ingat. Palagi tayong mananalangin. Pagkising, manalangin. Bago matulog, manalangin. Sa lahat ng mga panahon, habang naglalakad, nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan ang ating pinanglahawakan. Sa prayer, merong iba-ibang klaseng prayer din. And tinuro to sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. There is a prayer for adoration, yung pagsamba. Merong prayer of praise, pagpupuri. Meron din tayong prayer of thanksgiving, at meron tayong prayer of confession and contribution. Yung prayer of confession, hindi yun nangungumpisal ka. Hindi yun ang sinasabi natin prayer of confession, yung sa isang mangungumpisal ka, hindi po. Ang confession is pagpapakilala, pagpapahayag. Kung ikaw ay nananalangin, pinapahayag mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa iyo. Sabi nga dito sa Psalms 51:1 and 2, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot me out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. Hindi tayo, hindi tao. Sabi nga, confess your sins to one another. Sabi, di pwede pala tayong magkumpisal sa kapwa natin. No. Tignan mo kung kanino ka hihingi ng kapatawaran. Tignan mo kung sino totoo ang pwede magsabi sa'yo. Hindi kung ikaw yung mangumpisal para sabihin mo ang iyong kakulangan, yung mga kasalanan. Hindi ka bibigyan ng kung ano-anong 5 ganito, 7 ganito, ganito, panalangin mo yan. Hindi yun ang tama. Ang sabi, humingi ka ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon at magsisi ka ng tuos. Totoong pagsisisi na hindi mo muling babalikan.
Sabi nga, yung isa pa nating, yung ating pangatlo, una is humbleness, prayer, and third, sabi nga, God says to Solomon, my people who are called by my name need to seek my face. Bakit face ng mahal na Panginoon? If you want to be in touch with someone, kung gusto nyong mapadama mo sa isang tao, ang iyong faithfulness, ay yung katapatan, gusto mong kaharap siya. Gusto mong makapakita sa kanya na ikaw ay totoo. Kaya sabi ng mahal ko, seek my face, para malaman kung totoong pagtatrabaho mo ang gusto mong pagkakilala sa akin. Ang ating minamahal, kagalang-galang mahal na pastor, ating mga magulang sa mahal, pero without any reservation, he really seek the face of God. Walang hirap na inurungan. We know for the fact, ang gawain ito, hindi nag-umpisa sa madali. And this church, the Church of God, ang ebanghelyong pinangaral dito ay ebanghelyo ng pananampalataya. Sabi nga, walang tatalo sa Jesus Miracle Crusade kung pananampalataya ang pag-uusapan. Sabi nga, ang sabi nila, even in time of talipaw, nang nagpunta ang ating mga ang ating mahal na pastor kasampu ng kanilang mga prayer warriors po. Anong sinasabi ng mga ibang fellowship? Hindi namin kayang tapatan ang pananampalataya ni Pastor Almeda. Alam nyo, there was also a time in my life na nung nakababahan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ako po ay dumalaw doon sa aking mga magulang sa Amerika. By that time kasi nawala na aking ina. So nandun ako sa sementeryo, nakaupo lang ako doon, nagbabasa, meditate, nagpapatugtog ako ng gospel song. All of a sudden, may isang kotse rin na huminto sa aking tapat. Bumukas ang pinto, hindi sila Pilipino. Nung narinig nila na Christian song yung pinatutugtog ko, ang sabi nila, Christian? Yes. Sabi ko, okay. Lumapit yung lalaki sa akin. Sabi niya, from what church? Sabi ko, from Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by Evangelist Will de Estrada Almeda. Ang sabi nung Spanish na lalaki, sweetheart, come here. Remember the story about an evangelist who went to the southern part of the Philippines? Remember I told you, Lions Den? Why? Jesus Miracle Crusade, he belongs to the church. He belongs to the church. Sabi ko, I'm really blessed because I belong to the church. But I am double blessed because the evangelist that I'm telling you is my father-in-law. Alam niyo, sabi niya, ginanon ako, you are really blessed because your father-in-law is a man of God and a man of faith. A faith na pinakikita ng mahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Pananampalatayang pinagtibay sa atin sa pananalangin ng mga tao ng Diyos. Pananampalataya na nagtitiwala tayo sa mahal na Panginoon na siyang tumitindig sa ating panalangin. Sabi nga natin, even without this beautiful place, the glory of God will remain in us if we praise God, if we worship God. Kung totoo natin sasampahin ang mahal na Panginoon, luluwalatiin ang mahal na Panginoon. In regardless of the place, it is only we and God na tayo magkaharap. We have to seek His face. Gusto natin pakita, mahal na Panginoon, ito ako. Tingin mo, panalangin ko. Lumalapit ako, tumutulog ako sa iyo, mahal na Panginoon. Dahil gusto kitang kilalanin. Gusto kitang mahalin at higit sa gusto kitang sambahin. That is what we are earning to our lives. Ito gusto natin pagtrabahuan. Nandiyan ang ating mga magulang, ang dearest honorable pastor, buhay na modelo. Makita natin ano kanilang pinagmulan. Nakita natin kung paano manambahan. Nakita natin kung paano pagtitiwala binibigay sa mahal na Panginoon. And really, ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, really seek God's face. Walang reservation. Kahit laitin sila ng tao, tatayo ako
Papakilala ko, Diyos ko ay buhay. Tumidinig sa kapanalangin at tumutugon sa aking mga pangangailangan. We are so blessed. Sabi nga, kulang tong lugar na to. Yes, kulang tong lugar na to. Pero mas mainam kung ang naririto ay mayroong pagpapakumbaba, nananalangin at hinahanap ang mukha ng Diyos. Meron pa tayong isang kailangan. Finally, sabi nga dito, sabi nga doon, my people need to turn from their wicked ways. Alam niyo, minsan, ito yata mahirap eh. Madaling sabihin, mahal na Panginoon, mahal kita. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Pero yung kasalanan, hindi mo maiwan. Meron nga sinasabi, there is a church. Come as is. Pumasok ka kung ano ka. Paglabas mo, kahit nandiyan ka pa, balikan mo yung kasalanan mo, okay lang. Walang paglilinis. Walang katotohanan. At sometimes, meron naman ng mga churches or mga kapatiran, di atin. Yung mga ibang mababa ang pananampalataya. Ang akala nila, pag pumapasok sila sa place of worship, kala nila may spiritual ATM. Pagpasok ko, pasok mo lang yung card mo, password, I love you, dearest Jesus. Tapos, sasagutin na yung panalangin mo, bibigyan yung pangangailangan mo, papakagaling ka na. Hindi ganun. Hindi ganun. Isipin natin, ang ATM nakakakuha lang pag may nilalagay ka. Pero kung wala kang ilalagay, wala kang kukuhanin. Anong ibibigay mo sa mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na Panginoon, nalulugod ako sa mga taong banal at matuwid. Na hindi bumabalik sa kanilang mga kahinaan. Naging problema ito. You know, yung mga Israelita na nilabas sa Egypt, matagal sila nananalangin, ilang daang taon. Sabing gano'n, kailan kami palalayain? Kailan namin mararamdaman ang kalayaan? They're seeking sa ways ng mahal na Panginoon. Darating din ang panahon. Darating din ang magliligtas sa amin. Talagang gano'n sila, steadfast. Okay? Dilabas na nga sila. Noong nasumpungan na nila, nadinig ang kanilang panalangin, at sila'y sinubok, nakita na nila doon ang kanilang kapamaraanan. Hindi sila naging loyal sa mahal na Panginoon. Mapabasa po natin itong storyang to. Sabi nga, sa Judges 2:7-12. Judges chapter 2, verses 7 up to 12. 7-12. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath Teres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Kaash. And also all the generation were gathered unto their fathers, and there arose one generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger.
Amen. Nakita niyo po dito, sabi nga, sa kapanahunan ni Joshua, lahat sumunod. Matapat si Joshua because he is a good example. Nung nawala si Joshua, at nawala na rin ang nabuhay na sumunod kay Joshua, yung bagong henerasyon doesn't follow the footstep of Joshua. Nabuhay sila ayon sa kanilang kagustuhan. Pati nga dito, mga minamahal sa 2 Kings 17:15 to 17, and they rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers, and his testimony which he testified against them. And they follow vanity, become vain, and went after heated that were around about them, concerning whom the Lord has charged them, that they should not do like them. And they left all the commandments of the Lord their God, and made them molded images, even 2 calves, and made a grove, and worship all the hosts of heaven, and serve Baal. And they caused their sons and their daughters pass through the fire, and used divinations, enchantments, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord, to provoke Him to anger. Pakibasa po sa Tagalog. 2 Kings 17. Ikalawang mga hari, kabanatang 17, ang talatay 15 hanggang 17. At kanilang itinakwil ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang tipan, na kanyang tinipan sa kanila ng mga magulang, at ang kanyang mga patotoo, na kanyang ipinatotoo sa kanila, at sila ay nagsisunod sa walang kabuluhan at naging walang kabuluhan, at nagsisunod sa mga bansa na nga sa palibot nila, ayon sa ibinili ng Panginoon, na huwag silang magsigawa ng gaya ng mga yaon. At kanilang iniwan ang lahat na utos ng Panginoon nilang Diyos, at nagsigawa ng mga larawang binubo sa makatuwid bagay ng dalawang guya, at nagsigawa ng isang azera, at sinamba ang buong natatanaw sa langit. Nagsipaglingkod kay Baal, 17, at kanilang pinaraan ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy, at nagsihilig sa mga panguhula at mga panggagaway, at nagpabili upang magsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin siya sa galit. Amen. Ganito rin po ang sinasaad sa Jeremiah 4:22. Sabi sa English, "For my people is foolish. They have not known me. They are Scottish or lasing na mga anak, and they have not understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge." Sabi nga, kailangan mong kilalanin ang mahal na Panginoon, because an unknown God you cannot trust. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos na hindi mo kilala. So you have to know God for able us to trust God. Nakakalungkot. Kaya nga sabi sa Jeremiah, after na ito, after na ang mga tao ay naging mayabang because of what they have, for kung ano yung kanilang kapangyarihan, kayamanan, karunungan, katangian, lahat na kaya nila ipagyabang sa sarili nila. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi mahalaga yan. Ang sabi sa Jeremiah 9:23-24, ang sabi niya, "Thus the Lord said, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he understand and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord." Saan nagalak ang mahal na Panginoon? Nagalak ang mahal na Panginoon nung sinasabi, unawain mo ko, kilalanin mo ko. Dahil how can you trust the unknown God kung hindi mo kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon? Paano mo sasabihin, mahal na Panginoon, ikaw nga ang dakilang Diyos? Hindi mo siya kilala. Kaya kailangan, sabi nga, you have to understand. How will you understand? Dumalo kayo ng dumalo from hearing the Word of God. Para talagang lumawak kayo sa pananampalataya. Basahin niyo ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi niya, paano tayo tatayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon if you don't know the Word of God? Pero sa pag-aaral, sa ating hanap buhay, gagawin natin ang lahat para tayo ma-promote. Sa pag-aaral, sabi nga, hindi na ako matutulog kasi kailangan kong pumasa sa test.
sa mga paghahanap buhay, kailangan ko matapos tong project ko kasi may quota ko. You're always looking for what you want to gain. Sabi nga, a true worshiper in God, it's not what you get. It's knowing God. Hindi kahit tayo pinagpapala, ay nagpapasalamat tayo. Hindi ko sinasabing masama magpasalamat. Tama po, magpasalamat. Tama magpuri. Pero sometimes we just praise God pag tayo nasa comfort zone. Pag tayo ay minsan sinusubok na at abot-abot na ang pagsubok, parang wala nang pananampalataya, wala nang pagluluwalhati. Pero sabi nga, hindi mo kailangan ng mga bagay na yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, be a true worship. Dahil ang hinahanap ko. Ano sabi po dito sa John 4:23? But the hour cometh, and now is when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in the truth. For the Father seeketh such worshiping Him. So yung palang hinahanap na mahal na Panginoon, ang sabi ng mahal na Panginoon, luwalhatiin mo siya sa espiritu at katotohanan. Espiritu na hindi mo nakikita and yet pinananampalatayanan mo, pinangahawakan mo ang pangako na mahal na Panginoon. Ang daming pangako na mahal na Panginoon. How will you know the promises of God if we don't know God? Paano tayo mabubuhay at magkakaroon ng pag-asa kung hindi natin alam ang pangako na mahal na Panginoon? There are so many promises. Ang dami, ang libro o ang aklat ng salita ng mahal na Panginoon, punong-puno ng pangako. Mula sa una pa lang, sabi nga, bakit sinabi ng mahal na Panginoon, before the foundation of this world, I knew you. Sabi mo, nasa sinapupunan ka? Dahil nasa nanay mo. So, paano mo sabihin, before the foundation of this world, kilala kita? Ang mahal na Panginoon ang una. So, ang talaga pala, bago ang lahat, tayo ay nasa mahal na Panginoon. So, we are in God. Kaya sabi ng Malon, before the foundation of this world, I knew you. Because I am the beginning and the ending. So, kung tayo kikilalanin, sabi nga, nung ginawa tayo ng mahal na Panginoon, sabi nga ng mahal na Panginoon sa Genesis, and everything that I created is very good. Saan nanggaling ang kasamaan? Ang sasabihin, sabi ni Lucifer, tinukso ako. Wala namang tutukso sa kanya by that time. Kasi wala namang devil by that time. Siya nga nag-umpisa nun. Kaya walang dahilan kung parang may sisihin. Tayo, meron tayong kapangyarihan para pakita natin sa mahal na Panginoon, we are empowered in the Word of God kasi ang mahal na Panginoon ang nagdadala sa atin from our daily lives. Sa inyong buhay, alam ko po lahat tayo may pagsubok. Alam po natin, lahat tayo may pangangailangan. Pero sabi ng mahal na Panginoon, seek me. Turn your wicked ways. Humble yourself. Pray. And God will give you all His promises. Ang sabi nga dito, God gives you a promise. Ano yung mga promise na to? Unang-una, pakinggan po natin to, I will. Sabi ng mahal na Panginoon, at aking gagawin. I will be with you. Pakibasa po sa Tagalog na lang, Isaiah 43, 1 and 3. Dito po sa Isaiah Kapitulo 43, versikulo 1 hanggang 2. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ng alab sa iyo. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I call you at ikaw ay sa akin. So I will be with you. Pangako yan. Isang pangako. Pangalawang pangako, I will protect you. Pangatlo, I will give you strength. Kayo na lang po magbasa. Yung sa I will protect you is Ephesians 6:10 to 15. Sulat niyo po ito kasi pangako ng mahal na Panginoon.
Para every time na meron kayo pangangailangan, look at the promises of God and you will never go wrong. Pangatlo, I will be your strength. Deuteronomy 31:6 at saka Psalms 1:19-28. Pangapat, I will answer you. Jeremiah 33:3. Panglima, I will provide for you. Philippians 4:19. I will give you peace. John 14:17. Finally, I will always love you. John 3:16. Always, at all time, all occasion, forever, never ends. Amen. Ito, meron akong pangako. Talagang ito panghahawakan ko hanggang sa aking hukay. Finally, this is the verse really I love, the promise of God. Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yes, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sino nagsabing huwag matakot-takot? Sino sabi huwag ako magulumihanan? Tao? Hindi. Sabi na mahal po, ako ang Diyos mo. Ito aking pinangahawakan. Na nakitunuan ako sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor. Dahil nakita ko ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, walang takot, pagkalooban na mahal na Panginoon ang gagawin. Kahit saan kami mapunta, kahit anong problema, walang panglulupaypay, walang paggalumihanan, walang takot. Dahil pinangahawakan ng ating kagalang-galang, fear not. Huwag kang matakot. And finally, ang sabi, this is the very best. Ito ang merong great assurance. Pag tayo ay totoong nanambahan, tumalima sa mahal na Panginoon. This is a great verse, yung Psalms 23:6. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sino ang hindi magbibigay ng pagmamahal? Ang sabi ng mahal na Panginoon, for God so loved the world that I will never leave you. Sinigurado pa rin ang Salmo, sinasabi, surely goodness, ang kabutihan ay susunod sa atin. Pangako na mahal na Panginoon, di na tayo pababayaan. Pangako na mahal na Panginoon, kilalanin mo ako. Pangako na mahal na Panginoon, didinggin kita. Pangako na mahal na Panginoon, darating ang araw, sasaakin ka, sa piling ko habang buhay. Now we have to worship God. Kailangan natin manambahan. Kailangan natin kilalanin natin pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagkakilala sa mahal na Panginoon. Kahit anong problema nyo, kahit anong pinagdadaanan nyo, sinigurado kayo na surely goodness and mercy darating sa ating buhay. At sasabihin ng mahal na Panginoon, and you will dwell in my house. Saan yun? Sa piling na pinakamamahal na Panginoon. And we are working for that. Kung ayaw mong pagtrabaho ng iyong kaligtasan, huwag mo kami sisiin pag dumating ang mahal na Panginoon. Wala akong narinig na ganyan. Hindi nagkulang ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ipangaral ang kabutihan at kilalanin natin ang mahal na Panginoon. Huwag natin sabihin, member ako ng Jesus Miracle Crusade. Bakit ako di naligtas? Ikaw ang may kadahilanan, hindi ang mahal na pastor. Hindi ko sino ang pangako ng mahal na Panginoon tunay. Kung hindi ka naligtas dahil ikaw ay member ng Jesus Miracle Crusade, hindi mo sinunod ang turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kawawa. Sabi ng mahal na pastor, ang ating ginagalang mahal na pastor, sayang ang pagkakataon. When you find the true living God, at kinilala mo siya at minahal mo siya, ang sabi, wala nang kalugihan. Walang kalugihan, kundi pagpapala. Wala tayong inasam mula nung ating idilat ng ating mga mata, hanggang tayo magkaroon ng isip, ang inisip natin, pagpapala. Pero hindi sa mga material. I can give you anything. Sabi ng tao, bibigyan kita ng kayamanan, pero hindi kita kayang bigyan ng kaligtasan. Bibigyan kita ng PhilHealth, pero hindi kita bibigyan ng kagalingan. Bibigyan kita ng mga pagpapala, or bibigyan kita ng mga kalayawan, pero hindi ko papangako ang kapayapaan. Only God can. Only God can. Isipin natin yan. Walang pwedeng magbigay nito kundi ating pinakamamahal na Panginoon. Then seek God. Seek His mercy and seek His forgiveness. Kailangan natin sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
This place of worship, nagiging maayos lang at maligaya nito dahil narito ang mga anak ng Diyos. Hindi magpupuri ang mga dingding na yan. Ang magpupuri ang mga binigyan ng kaluwalhatian. The glory of God is in us. Nung araw, yung kaluwalhatian ng malapit, you can find it in the tabernacle. Makikita mo yon sa mga temple. But the tabernacle and the temple was put in a temple. Tayo yun. Sabi nga ng mahalapin, you are the temple of the living God. Kaya sa ating buhay ngayon, sabi nga, patunayan natin na tayo nga ang templo ng pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayong lahat at pasalamatan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Goodness of God, beloved musicians, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon na minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 Ang minamahal, ito po yung pinakamimiti ng bawat isa sa atin, ang minamahal. Katulad po ng ating narinig na pangangarap, ang minamahal. Hallelujah. Hindi ang mga pader niya ang magpupuri, ang minamahal. Ang mahaligin niya hindi magpupuri, kundi tayo po magpupuri sa ating mahal. Ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman, ang minamahal. Hallelujah. Napakagandang minsan, surely goodness and mercy shall follow us all the days of my life. Hallelujah. Sigurado, maminamahal. Hallelujah. At sino hindi magpupuri sa ating mahal ang maminamahal? Sa kanyang kabutihan, tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved minister. Hallelujah. Diyos kira maminamahal. Praise God. Hallelujah. Sa napakaganda pong mensahe.